sa bahay. Nasanay na po. Kailangan, wala akong choice. Katulad ng sinabi ko sa iyo, ayokong pigilan yung mga anak ko sa mga gusto nilang gawin. Kasi ako, nahawakan, napigilan. Kung ano man yung gusto nilang tahakin, gusto ko silang hayaan. I want them to enjoy life kasi life is short. Lalo na ngayon. Dati cliche yan eh. But after this pandemic, you can really tell that life is short. Kausap mo pa lang eh. Next week. Sa ICU na, tapos wala na. So, gusto niya mag-aral sa States? Sige. Gusto ni Andy manirahan sa Siargao to create a life there? Sige. Masakit, malungkot. Pero noong una, tinanggap niya yung gano'n. Oo. Na yung unang sabak pa lang na anak niya sa gusto ko mag-aral sa USMA. Sabi ng isang anak niya. Pumayag agad kayo, nagdalawang isip kayo. Siyempre, nagdalawang isip ako. Kinonvince siya, dito ka na muna mag-aral. Oo, sabi ko, dito ka na magtapos. At saka, wala akong kasama. Nana, it's not gonna be forever that I'm gonna be with you. So, let me live a life at 20. Iba na kasi yung mga bata ngayon. Pero habang nasa US siya ba yung nag-work? Siya yung nagpapara sa sarili niya? O si Miss Jane pa rin? Ako? Oo. You never... Pero nagsa-sideline siya sa campus. Ang visa niya kasi student eh. Can't work outside. Sa faculty, ganyan. Teaching books. Extra income niya yun. But I support, ako nag-support sa kanya. You never asked any support from their respective fathers? No. Noong kay Andy at ngayon kayo? Never. Not as in the centavo. Ano to, prinsipyo ni Miss Jane? Wala, ayaw nila magbigay. Wala nang pilitin ko sila. Ayaw nila magbigay na nangihinga. Hindi ako nangihingi. Pero kung anak mo, ibigay mo na lang, di ba? Kung gusto mo magbigay. Kusa. Oo, pero hindi ako mag-aas. Ba't ganun si Miss Jane? Baka mapahiya lang ako eh. Di ba? Parang sa akin, kaya ko to. But you're in good terms with the dad naman. When Ralph died, si Mark Hill. Oo, hindi. Kami nagkaroon ng pagkakataon, nag-patch up. Really? Ito ngayon, hindi rin ako nakikipag-usap because I've asked so many times to help me, not financially, yung time. Kasi lalaki to, hirap lakin eh. I got turned down so many times also. Talaga? Kasi may bago ng pamilya. So I stopped. Kailangan naman pilitin ko yung sarili. Yeah, but you never said anything bad about the parents sa inyong mga anak. If I will say anything about their father, magigilty na naman ako, sasabihin nila half of me is bad. So ayoko magsalita ng, hindi ako nagkukwento ng mga... Silang bahalang tumuklas. Oo. At hindi mo lang pinipigilan yung punsong si Gwen hindi, ako pa na makipagkita. No, not at all. Ako pa nagsasabi sa kanya na no matter what, well, he is your father. At least say hi. Or greet him sa birthday niya o Christmas. He's so good. Yun ang pinaka-regalo sa'yo ng Diyos. Oo. Na yung mga anak maging matalino sila. Oo. Nakita mo naman si Andy ko paano magsalita. Ay, oo. Kahit text lang. Her choices of words are... Ano ibig sabihin nun? Ganun ako. Meron ba kayong ganun conversation minsan, Miss Jane, na meron kang hindi maintindihan sa post ng anak mo, kaya tinatanong mo siya? Sinasabi ko sa kanya, kahit sa lalaki, si Gwen naman, tanungin mo na, hindi pa rin sasabihin, ayaw niya ma-offend ako. Na hindi ko alam yung word. Tapos sasabihin niya, no, it's okay, you say word na maiintindihan mo. Ayaw kanya i-correct. Ayaw niya ka i-correct na ano siya na, he is hurting for me. Talaga? I feel. Ba't ganun si Gwen? Mahal naman ako nun eh. You know? Ano pa mga instances na yung anak mo si Gwen, napatunayan mo, grabe anak mo ito? Ay, pag inakap ako nun, tsaka hinalikan ako sa ulo kasi 6-footer yun. Okay. Yung biglang, oh my God. Kasama ko nga si Ellie sa bahay. Yung apo mo? Oo. Yung partner. Shopping, syempre, shopping. Sabi, like ko sinasabi, I miss kasi yung tawag niya. Kasi mula nung lumalaki siya, hindi niya ma-pronounce yung uncle.
So, naging Aker. So, up to now, he's using Aker and everybody. Walang use kasi Aker. Pag nasa Sara tayo, biglang sumusagpot sa likod ko, aakapin ako. Tapos mag-aabot ng isang shirt. Isa lang. Hindi siya magbibigay sa'yo ng 5 o 10 or... Pinag-shopping mo, pero hindi kumukuha ng marami. Hindi, Isa lang. Isa lang. Talaga? Hindi opportunista nga. Hindi. Hindi sasamantalahin na kukunin lahat. Dahil nahihiya pa rin sa'yo. Oo. Nakikita niya kasing hirap ko sa trabaho. Si Andy's 30. She's entitled to whatever she likes to do or decided to Pero nung una po, si Andy gustong tumira sa Siargao. Nagdalawang isip kayo. Dahil ang layo nun, hindi tayo magkikita. Hindi ako nagdalawang isip kasi alam ko na hindi ko siya mapipigilan. Si Andy ay buo magdesisyon. Hindi siya pinakikialaman. Kahit sa career niya. Never ako nag-stage mother. Kung may marinig man sila. Yun ang gusto mong linawin, na hindi ka naging stage mother. Hindi, oo. Ipinaglaban mo lang yung anak. Since alam mo na taga-industriya ka rin at alam mo yung pasikot-sikot dito. Yun ang nangyari noon. No? So, nung si Andy po ay umalis ng showbiz, naintindihan ko. Naintindihan ko. Kasi kung ako nga, napagod eh. Ayoko naman yung anak ko ganun din. Pero si Andy, hindi rin nagre-reklamo yan. Mabilis magtrabaho. Kasi gusto niya matapos agad. At di sa pagmamalaki, magaling si Andy. Mahusay. Hinayang din yung karamihan. Kaya lang, nagkaanak siya eh. Nagkaroon ng pamilya eh. Siguro sabi niya, ayoko mangyari sa akin, nangyari sa nanay ko. Na hindi niya ako nakitang lumaki. Diba? Hindi niya ako nasubaybayan. Hindi niya ako, I was not there. Family day, most of the events sa school. Well, nung nalaman niya na-realize niya na. But as I've said, nabasa ko yung text ni Ding Dong kay... Ding Dong Dantes? Sa anak niya. Yung message niya sa anak niya. Sabi niya, someday you will understand. Sabi ko, kung si Ding Dong nga eh. Dantes, Ding Dong na yan, superstar yan. Pero malaki ang hinihingi sa atin ng trabaho nito eh. Buhay mo kapalit eh. Meron ka isang post sa IG mo na bumibilib ka kay Andy kung paano magpalaki ng anak. Kasi ako, pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Paano ko palalakihin yung anak ko kung wala ko yung pakakain? Pero hindi ko ibig sabihin na pinili ko yung karir ko dahil mas mahal ko yung karir ko kaysa sa anak ko. Mas mahal ko yung anak ko. At kung hindi ko pipiliin yung karir, wala siyang environment na mahusay na kilalakihan o school. Meron din bang natutunan si Miss Jane kay Andy bilang nanay? Marami. Na hindi niyo nagawa or hindi niyo na-encounter? Well, for one, yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. Si Andy nagawa? Doon ako bilib na bilib sa kanya. Yung kinalimutan ang sarili, yung lifestyle, medyo... Probinsya na. Social yan eh. Oo. Medyo yan eh. Nag-laid back na siya. Sobra. Tapos palagi niya sinasabi sa mga posts niya na niya sinasabi that children are the most important thing. Alam naman niya yung 3 anak niya. Grabe. Itong kasama ko sa bahay, sa hotel ng isang araw, nakita ko kung gano'n niya kamahal yung mga anak niya. Sa isang mall, buhat-buhat niya, 2. Huh? 2. Tapos ang bilis pa maglakad. Sporty eh. Tapos wala siyang pakailan sa tao. Talaga? Oo. Na ikaw, parang, so 3 yung anak ni Anne kasama si Ellie. Naglalakad naman si Ellie. Oo. Yung 2 karga niya. Oo, yung 2 karga niya. Andun lang sa Siargao. Oo. Sa ate ka. So, ano binubulong mo? Ano sinasagot? I don't care. Yung nagawin ko, pahirap ako sila maglakad. Oo. Pagod na. Oo. Hindi niya alam, ikaw rin napapagod. Naawa ako tingnan. Naawa ako. Tsaka yung pagkagising, hanggang matulog. Siya. Hands-on. Nagbe-breastfeed pa. Si isa, nangungulit. Ang kulit ng isa ko eh. Kulot. Si Lilo. So, ano po ang gusto niyo sabihin? Dahil si Andy kasi, parang nananahimik siya. Kumbaga, mas pinili niyang maging ordinaryong tao kesa nasa limelight. Pero, yung iba, binabatikos pa rin siya. Ano ang pwede niyong sabihin sa mga bashers ni Andy? Sana hayaan na lang yung anak ko
na nakikita pa rin kasi sa YouTube eh. Gusto ata nila, wag na nila makita at all. Diba? But you know, meron nga ako nabasa rin kay Andy na caption sa IG ata. Sabi niya, I need to work because Bills doesn't have emotion. Tama naman. Diba? Buti hindi na po sinasagot ni Andy yung mga bashers. Hindi. Hindi rin sa nagbabasa. Kahit ng araw hindi nagbabasa yan. Hindi ko naaalala na meron siyang sinagot o nag-text back o may... Wala. Pag hindi niya kailangan, hindi yung pagkakabalahan. Kung hindi daw magbibigay sa kanya ng positive vibes, wala siyang panahon. At saka gusto ko tang hangaan, Miss G. Kasi merong nagsalita ulit against Andy. Hindi kita narinig. Ayaw na galit din sa akin. Mas iniisip ko na yung galit ng anak ko. Kesa? Sa sabihin ng mga tao. Pero may gigil ka sa loob. Ngayon, pinipigil ko na wag na. Yun, hindi na ako nagbabasa ng talaga. mga... That's good. Hindi na. Para hindi na lang ako mapikon. Hindi ko na lang inaalam. Pero kung malalaman, sigurado sasagot ako. Kasi anak ko yan And understandable yun. Nanay ka Nanay ka, Was there a time na na-hit mo yung anak mo? Hindi. Physically? Nope. Hindi ako namamalo. Bunga nga lang? Hindi rin ako nabubanga. Umiiyak na lang. Umiiyak ka na lang dahil? Pagka may nasabi, tapos may naakap. Pag may nasabi ka sa anak mo, tapos pagsisisihan mo rin yung nasabi mo? Oo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Ganun ako. Yung ibang magulang, di kaya sabihin. Ako, andyan pa sa phone ko. Sorry, anak, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ba't ka na si Miss Jane? Ayoko magalit sila sa akin Masama ba humingi ng tawad sa anak? Kung meron kang pagkakamali, hindi naman di siguro. Kailan naman siguro yun? So, you never hit your kids at walang kahit sino rin pwedeng manakit sa mga. Diba? O ako nga, hindi ko pinalo yan. So, gigil ka nung may nanakit sa anak? Was there a time gusto mong gumanti? Hindi. Kasi I know Andy can handle it. So, bilin niyo ba yan kay Filmar? Hindi, kasi alam ko si Filmar hindi sasaktan si Andy. Alam ko, mahal na mahal niya anak ko. Noong na-propose siya kay Andy, ginawa niya ako ng letter. Makasarap pakinggan na meron taong mahal na mahal ang anak ko. Ano ipinangako ni Filmar? Na hindi sasaktan. Emotionally and physically. So sa mga kwento nyo kay Andy, Miss Jane, parang takot ang nanay sa anak. Parang, inaamin ko. Kasi parang aminado kami mga may lacking ako Oo. Mas takot kay Andy kaysa kay Gwen. Parang sila. Pero mas kay Andy, kasi marami nang napatunayan si Andy sa akin na tama siya talaga? Oo. Kaya yung tingin nyo kay Andy parang talagang sobrang mature. Oo, mature. Tsaka nahuhusayan ako sa kanyang talino. Ina-admire ko yun sa kanya. Pero Miss Jane, anong una po na malalaman nyo na kayo magiging lola na nung una? Anong naging feeling ni Miss Jane? Hindi kayo handa na maging lola nung araw? Iba. Hindi ko muna inisip pagiging lola. Inisip ko muna, buntis ba siya? Kasi hindi ko alam hindi nagsasabi Pero tinan nyo naman, puro yata kay Andy ang mukha ng anak nyo. Diba? Ang lakas ng gak. Oo. Diba? Tsaka si Ellie, mahal ko yung batang yun. Kasi she's 10. Yun ang fear ko, yung pagdating ng araw. 10 pa lang, Miss Jane, may takot ka na. Matalino yun Yun nga, 10 pa lang, may takot ka na agad. 2 years lang, magtatahi-tahi na yun ng mga Instagram. Well, andyan ang daddy at ang mommy to explain. They're better than me. Si Jake is a good father also. I'm sure na-explain nila ng maayos yan. And you have a good, you're in good terms naman with Jake. Oh, yes. That's good. Mahal ko yung batang yan. Nakikita ko nga sa mga IG niya, grabe yung daughter and father nila. Oo. Alam mo hindi pang picture taking lang. Genuine talaga. He loves my daughter so much. Oo. Saka yung birthday ni Ellie, di ba? Nagpunta pa yung buong pamilya yata. Yes, buong pamilya. Nakakatuwa. So, lahat sila mahal na mahal si Ellie. And marami nagmamahal kay Ellie.
Sabi mo nga, ikaw na lang yung mag-isa sa bahay. Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa iyo yung isang pang anak para mag-aral naman sa US, paano po yung communication niyo with your kids? Nalulungkot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine ninyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama niyo lang ay kasambahay? Peace. Ganun ko kamahal ng mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas pipiliin ko na sila na lang. Ganun ko kamahal ng mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa... Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Hindi Nagkataon naman. lang na gusto nila maging-independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sa Cali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayong makikita. Passion ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ako, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maalagaan ka ba ng ipon, Miss G? Di ba, iba pa rin, di ba, pag andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama? Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito, nag-confine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal Dahil din namimiss naman. mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag nakalakin ako, I have my extended family with me na masaya. Kahit may ka-parties, utility, kahit sino. Extended family yan, mga pamilya yan. Nakakalimot ka yung panahon kasi 2 years pa yung anak ko. 22, 23, 23 tapos siya. Pero ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak ko si Gwen. Dahil may girlfriend na. Oo. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Yun nga. Si Miss Jane pa ay dinapuan na rin. Oo. Really? Yes. Ano? Alam mo, umiiyak ka ng walang dahilan. Anxiety, depression. Sabi. Bakit umiiyak ng walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla na natutuloy luha mo. Tapos, you are depressed. You just don't know. Kaiga ka sa kama. Nung paghatid ko, kailangan din may dahilan yun. Kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako. Nakamask lang ako. Nila nakikita eh. Pagbaba, nakap ko, iyak ko na iyak. Oh, no sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. So, understandable. Aalis sila, hindi sila alam kung kailan makikita ulit. At mayroong mga insidente na wala naman reason. Kung bakit ka... Malungkot. And at the same time, meron din kayong masyado ba kayo mapag-isip? Yung Yes! dami-dami laman ng isip nyo. Oo. Kahit gusto magpahinga ng utak nyo, pero Yes. hindi pa rin kaya. Ayaw. May insomnia rin ako. Talaga? Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko, ano kaya nangyari? Mamaya, may napaaway or what? Kahit hindi mo i-entertain, papasok at papasok. Kahit kila Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko at apo. Lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Ito may kasalanan ng lahat yan. Yung social media. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan.
Kasi yun ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, kasi sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Mabuhay ng normal, mabuhay ng tama. At ikaw din, Miss Jean, huwag ka magkasakit. Oo nga. Hindi mo alam kung ikaw nagkasakit, yung mga anak mo naman at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat alagaan mo rin ang sarili. Thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline Jose? Maging matatag ka. At malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At humiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang magulang. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng magulang. Maaaring tayo ang luwal sa kanila, ay bigay ng buhay. Pero wag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayo magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasok. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan. Alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal, marunong makisama sa kapwa, magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. Imposibleng wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka.